Sa kasaysayan ng media sa Pilipinas, may ilang personalidad na hindi lamang naging bahagi ng araw-araw na balita kundi naging aktibong humuhubog sa opinyon ng publiko. Isa sa mga kinikilalang pangalan sa larangan ng broadcast journalism ay si Anthony Taberna, mas kilala bilang Katunying. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng matapang na komentaryo, diretsahang pananalita at walang pag-aatubling pagtatanong sa mga makapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang buhay at karera hindi na ikukulong sa simpleng paglalarawan bilang isang komentarista. Ito ay isang masalimuot na paglalakbay mula sa payak na pinagmulan tungo sa rurok ng kasikatan na sinabayan ng mga kontrobersiya, pagbabago ng istasyon at pagharap sa bagong yugto ng propesyon at personal na buhay. Ipinanganak at lumaki si Anthony Taberna sa Nueva Ecija, isang pamilyang hindi marangyang kabuhayan ngunit may matatag na pagpapahalaga sa sipag, disiplina at edukasyon. Ang kanyang kabataan ay hinubog ng karanasan sa probinsya kung saan mas malinaw ang ugnayan ng komunidad at mas ramdam ang mga suliranin ng karaniwang mamamayan. Ang ganitong kapaligiran ang nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa realidad ng buhay ng masa. Hindi siya lumaki na may pribilehiyong koneksyon sa industriya ng media. Sa halip, ang kanyang pagpasok sa larangang ito ay bunga ng sariling pagsisikap at determinasyon na magkaroon ng makabuluhang ambag sa lipunan. Sa kanyang personal na buhay, kilala siyang mapagmahal na asawa at ama. Ikinasal siya kay Rosel Taberna na hindi lamang naging katuwang niya sa buhay pamilya kundi maging sa ilang negosyong kanilang pinatatakbo. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa radyo at telebisyon, malinaw sa kanyang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng trabaho at tahanan. Madalas niyang ipahayag sa mga panayam na ang kanyang pamilya nagsisilbing sentro ng kanyang lakas at inspirasyon. Ang kanilang pagsasama ay dumaan sa mga hamon, lalo na sa mga panahong siya ay nasangkot sa mga kontrobersiya. Subalit na natiling matatag ang kanilang samahan. Ang kanyang papel bilang ama ay kanyang pinahalagahan at sinisikap niya maging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak sa kabila ng mga matitinding presyon ng pagiging pampublikong personalidad. Ang kanyang paglalakbay sa media ay nagsimula sa radyo. Dito niya unang nahasa ang kanyang kakayahan sa pagbabalita at pagbibigay komentaryo. Ang radyo ay isang larangan na nangangailangan ng malinaw na boses, mabilis na pag-iisip at kakayahang magpaliwanag ng komplikadong issue sa paraang madaling maunawaan. Sa simula, hindi agad siya naging pangunahing host. Duman siya sa pagiging reporter at field correspondent, kung saan personal niyang nasaksihan ng iba't ibang krisis, sakuna at suliranin ng lipunan. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang paninindigan at nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa pagharap sa mas malalaking responsibilidad. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera ang kanyang pagpasok sa DZMM, ang himpilan ng radyo ng ABS-CBN. Sa istasyong ito nagsimulang makakilala ang kanyang natatanging estilo. Hindi siya natatakot magpahayag ng opinyon at madalas ay direkta niyang tinatanong ang mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa mga isyong kinaharap ng bayan. Ang kanyang programa ay naging paborito ng mga tagapakinig na naghahanap ng masigla at masinsinang talakayan. Ang pamunuan ng ABS-CBN na nagbigay sa kanya ng mas malawak na plataporma na kalaunan ay nagbukas ng pinto para sa kanyang paglipat sa telebisyon. Hindi may tuturo sa isang taong eksaktong nakadiskubre sa kanya, sapagkat ang kanyang pag-angat ay resulta ng kolektibong pagtitiwala ng mga producers, directors at tagapamahala na nakakita ng potensyal sa kanyang kakayahan. Ang kanyang dedikasyon at kakaibang paraan ng paghahatid ng komentaryo nagbigay sa kanya ng pagkilala. Mula sa radyo, unti-unti siyang lumabas sa telebisyon at naging bahagi ng mga programang pang-umaga at public affairs. Ang kanyang presensya sa telebisyon ang lalo pang nagpalawak ng kanyang impluwensya. Sumikat si Taberna noong dekada 90 at lalo pang umangat ang kanyang pangalan sa unang bahagi ng dekada 2000. Sa panahong ito, ang media ay dumaranas ng pagbabago at mas naging agresibo ang estilo ng komentaryo sa telebisyon. Ang kanyang programang Tapatan ni Tunying ay naging mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Sa programang ito, siya ay nagsilbing tagapanayam ng mga personalidad mula sa iba't ibang sektor, politika, negosyo at showbiz. Ang kanyang paraan ng pagtatanong ay matalas at hindi siya umiiwas sa sensitibong paksa. Dahil dito, siya ay hinangaan ng marami bilang boses ng masa. Ang dahilan kung bakit siya nagustuhan ng publiko ay may mga salik. Ang kanyang pananalita ay simple at madaling maunawaan. Ang kanyang imahe bilang isang probinsyanong nagsusumikap ay nagbigay inspirasyon sa marami. At ang kanyang tapang sa pagharap sa mga kontrobersyal na issue ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang matatag na komentarista. Gayunpaman, ang ganitong estilo ay hindi nakaligtas sa batikos. May mga nagsasabing siya ay minsang emosyonal o labis ang pagkiling sa ilang paninindigan. Sa kabila nito, nanatili siyang aktibo at matatag sa kanyang tungkulin. Ang rurok ng kanyang kasikatan ay dumating ng sabay ang kanyang malakas na presensya sa radyo at telebisyon. Ang kanyang mga pahayag ay kadalasang nagiging paksa ng talakayan sa social media at iba pang plataporma.
Siya ay naging isa sa mga pangunahing mukha ng public affairs sa bansa. Sa panahong ito, ang kanyang pangalan ay hindi lamang kilala ng mga taga-subaybay ng balita kundi maging ng karaniwang mamamayan na sumusubaybay sa mga isyong panlipunan. Subalit kasabay ng kasikatan niya ang pagdating ng mga issue. Isa sa mga naging kontrobersiya ay ang alitan niya kay Pinky Amador. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mainit na diskusyon sa publiko. Nagkaroon ng palitan ng pahayag na nagbunga ng magkakaibang reaksyon. May mga kumampi sa kanya at may mga bumatikos. Sa paglipas ng panahon, humupa rin ang isyu at parehong nagpatuloy sa kanilang karerang dalawang panig. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung paanong lumaki ang isang hindi pagkakaunawaan sa panahon ng digital media. Nasangkot din siya sa mga usaping may kaugnayan kina Kiko Pangilinan at Leni Robredo. Ang kanyang mga pahayag hinggil sa mga isyong pampolitika ay tinuring ng ilan bilang may malinaw na panindigan na maaaring hindi sang-ayon ng lahat. May mga bumatiko sa kanya at nagsabing may pagkiling siya. Samantalang ipinagtanggol naman ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang karapatang magpahayag ng opinyon bilang komentarista. Sa kasalukuyan, wala nang aktibong alitan sa pagitan niya at ng mga nabanggit na personalidad. Ang mga dating issue ay tila naging bahagi na lamang ng kasaysayan ng kanyang karera. Noong 2020, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang profesional na buhay nang hindi ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkawala ng maraming trabaho at nagbunsod sa maraming personalidad na maghanap ng bagong tahanan sa media. Isa sa mga naging hakbang ni Taberna ay ang paglipat sa TV5. Ang kanyang paglipat ay simbolo ng pag-angkop sa bagong kalagayan ng industriya. Sa TV5, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng komentaryo at pag-host ng mga programang may temang pampubliko. Ang huli niyang programang malawak na napag-usapan sa telebisyon ay ang mga public affairs shows ng kanya pinangunahan bago niya unti-unting bawasan ang kanyang paglabas sa telebisyon. Sa paglipas ng panahon, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang iba pang aspeto ng kanyang buhay. Isa sa mga ito ay ang kanilang negosyo, kabilang dito ang mga restaurant at iba pang proyekto na kanyang pinamamahalaan kasama ang kanyang asawa. Ang larangan ng negosyo nagsilbing bagong direksyon ng kanyang enerhiya at panahon. Sa kasalukuyan, nananatili siyang aktibo sa social media at iba pang digital platforms. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa publiko at nagbibigay ng pananaw sa mga napapanahong issue. Bagamat hindi na siya kasing dalas makita sa tradisyonal na telebisyon, nananatili ang kanyang impluwensya sa diskurso ng publiko. Ang kanyang karanasan sa media ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng kredibilidad sa mata ng kanyang mga taga-subaybay. Sa kabuuan, ang buhay ni Anthony Taberna ay isang salaysay ng pagsusumikap, tagumpay at pagharap sa hamon. Mula sa kanyang payak na pinagmulan sa Nueva Ecija hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang boses sa media, malinaw ang kanyang determinasyon na magtagumpay sa sariling sikap. Ang kanyang pagsikat ay hindi bunga ng aksidente kundi ng mahabang panahon ng paghahanda at pagtsatsaga. Ang mga kontrobersiyang kanyang kinaharap ay nagsilbing pagsubok sa kanyang katatagan at ang kanyang paglipat ng istasyon ay patunay ng kanyang kakayahang umangkop sa pagbabago. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa haba ng pananatili sa telebisyon kundi sa kakayahang manatiling makabuluhan at may paninindigan sa gitna ng patuloy na pagbabago ng lipunan.